Welcome sa aking YouTube channel at for today's video, gaya naman nakaraan at mga susunod na video na i-upload ko, syempre puro art challenge lang gagawin ko. Noong nakaraang video, nag-upload ako ng artwork gamit ang ballpen. Pero parang mas naisip ko na i-level up pa ng mas konti. Kaya this time gagawa ako ng artwork gamit ang ballpen pero multicolored ballpen na. O basta hindi ko na papahabain yung intro. Tara, drawing tayo! At gaya nga nakaraang video, dito na lang ako sa A4 na sketchbook na lang ako magdodrawing. Gusto ko sanang lakayin yung artwork ko kaso baka matagalan ako. Kaya inisip ko na dito na lang para kaya tapusin ng isang buong araw. Bali, first time ko lang din nakabili at first time ko lang din gagamit ng ballpen na ganito. Bali, 10 kulay nga pala meron dito sa ballpen na to. Kaya sinubukan ko muna sa scratch paper para kung sakasakali. Makita ko rin muna yung mga available na kulay. So far, so good. Maganda naman yung mga kulay na available. So ngayon, inisip ko naman kung anong colorful na artwork naman kaya pwede kong gawin. Siyempre, gusto ko ma-maximize yung kulay na meron ako, pati yung mismong kakayahan din ng ballpen. Ang dami kong pwedeng subukan, dami kong pwedeng gayahin dito sa Pinterest. Pero karamihan na nakikita ko, puro kadalasan portrait tsaka kalikasan. Kaso parang hindi ko trip sa ngayon gawin yung mga ganun. So yung mga hindi usual na idodrawing ng iba. Yon, sa tingin ko nakaisip na ako ng magandang concept at nakapili na ako ng magandang gagawin na artwork. At sa pagkakaalala ko, hindi ko pa ito nadodrawing sa buong buhay ko, pati ito, hindi ko pa ito nagagamit. Kaya sa tingin ko, doon pa lang, challenge na eh. So, tara, game na. First things first, syempre, sketching muna. Pero dapat sana rekta ballpen. Kaso naisip ko na gamitan ko na rin muna ng lapis. Para kahit pa paano, medyo maayos-ayos naman yung result, diba? So yun nga, naisip ko na gumawa ng isang Philippine jeepney. Siyempre, inuna ko muna yung mga basic shapes yan. Rectangle, puro rectangle, bilog-bilog, gulong. Sa ganun talaga ako nag-sketching. Gusto ko nilalabas muna yung shapes. Anyway, naisip ko lang naman na Philippine jeepney yung i-drawing ko ngayon. Kasi siya parang napapanahon din sa ngayon eh. Diba? Uso ngayon yung Asoka Challenge or piliin mo Pilipinas na team, ganun sa TikTok. At yung mga issues na malapit na phase out yung mga lumang jeep. So, yun. Parang tribute ko na lang dito sa kanila. Medyo nag-alinlangan ako sa drawing ko gamit lapis kasi akala ko hindi pwede patungan ng ballpen. Pero bigla ako na-realize na, nga pala, no? Pwede ko nga palang burahin yung lapis nang hindi na-damage yung mismong quality ng ballpen. So yun, nakaisip nga pala ako ng diskarte na gagawin ko sa artwork na to. Ginawa ko na yellow ink muna yung gagamitin ko para pinaka rough sketch niya. Ayoko na kasi nakikita yung lapis eh. Tsaka para mas maayos ko na maigi yung pinaka output. Mas madadalihan kasi ako dumiskarte na kung hindi ko nakikita yung first na rough sketch ko. Siyempre pag ballpen na, at least kahit pa paano, alam ko na agad kung paano blending gagawin ko. At speaking of blending, nakakatawa na kahit mamura yung ballpen lang to, ang dali nung transition tsaka yung mag-layer ng kulay kumbaga. Kasi sinimulan ko sa yellow, tapos brown, tapos may konting orange, red, pink. Gusto ko kasi parang merong metallic effect. Kahit pa paano, sa palagay ko lang naman, parang na-achieve ko siya dito. Pati rin dito sa gulong, from black, dark blue, light blue, tapos may konting touch of green. Yun, parang nakakatuwa yung result. Parang ginagawa ko lang dito yung concept ng alcohol markers, parang ganun. Kulay lang ako ng kulay na sa tingin ko medyo akma dun sa gulong. Yun, kahit pa paano, sa palagay ko okay naman. Pero gaya nga sinabi ko, mumura yung ballpen lang itong nabili ko. Pero nakakatuwa lang kasi 10 kulay yung available. Pero syempre meron itong mga disadvantage. May mga moments dito na biglang lumalabas yung isang tipak ng ink. Kaya napipilitan akong habulin. Tapos nasisira na ito yung transition na gusto kong i-achieve sana. Pero kahit nakakaumay, okay lang din. Kahit mga ilang oras din gamitin. At speaking of umay, syempre pangontra umay ko dito is basketball. Kailangan ko munang huminga ng natural na hangin. Ayoko rin talaga buruin yung sarili ko sa kwarto buong maghapon tuwing day off ko. Ito na yung kumbaga time ko para sa sarili ko, time ko sa socialization, sa totoong interaction sa ibang tao naman. Makita rin ng mga ibang tanawin, mga fresh na hangin,
Kumbaga parang mas nakakagana pumasok ng trabaho kapag kahit papaano alam mo sa sarili mo na nakapagpahinga ka. At ang daming Pilipino nagba-basketball ngayon, hindi ko alam kung bakit. Parang mahigit 20 yata 'to na Pilipino. Siguro naman sana makapaglaro. 'Yun, so kakatapos ko nga lang mag-basketball kanina at nakapagpahinga na rin ako, nakakain na ako. Ngayon naman, tatapusin ko na 'tong artwork na 'to para kinabukasan siguro edit ko na lang tapos lalagyan ko ng voiceover. So, sa nakikita nyo ngayon, hindi siya gano'n ka-smooth kahit anong pilit ko. Talagang may mga biglaang lumalabas na ink dun sa dulo ng ballpen. Kaya nahihirapan ako habulin. Pero kahit pa paano, syempre, pinipilit ko na pagandahin pa ng pagandahin. Kaya minsan, mapapaisip ka talaga na nakaka-apekto din yung quality ng tools mo sa quality ng artwork na gusto mong gawin. So yun, nabot yata ng 8 oras yung artwork na ginawa ko. At syempre, excited na ako ipakita sa inyo. Kung meron ka mga reaction or suggestion, comment ka lang dyan. So again, here's the result.